Well, mga kapopong, kumsti? Anyway, since isang breaking news itong balita natin ngayon is straight to the point na tayo, ha? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong isang linggo kasi usap-usapan na sa internet itong patungkol sa posibleng pagsugod ng Russia sa Sweden. Pero ang ikinabigla kasi ng mga tao sa Sweden ang mismong mga top military officials ng kanilang bansa ay ang mismong nag-anunsyo na kailangan daw maghanda ng kanilang mga mamamayan sa posibleng isang labanan na maganap sa kanilang bansa. Well, syempre ang tinutukoy na nga dyan ng mga opisyales ng Sweden walang iba kundi itong posibleng gawin ng Russia sa kanila. Na ang tanong naman ngayon, posible ba talaga na mangyari yan? Most especially sa laki ng mga military assets ng Russia ang naglaho o nawala dahil sa ginagawa nila sa Ukraine? Well, isa-isahin na lang natin pag-usapan yan, ha? Anyway, simula kasi noong magbabala ang mga top officials ng Sweden patungkol nga dyan sa posibleng gawin ng Russia sa kanila, ang ginawa naman ng mga tao sa Sweden ngayon ano pa ba kundi panic buying. Yes, mga kapopong, panic buying nga. Pero ang malaking tanong, ito bang inanunsyo ng mga top officials sa kanila patungkol nga doon sa posibleng pagsugod ng Russia ay mayroon kaya talaga itong katotohanan? O meron lang kayang hidden agenda o hidden goal itong military ng Sweden o ng mismong gobyerno nila doon? Well, alam nyo ba mga kapapong yung salita o word o term na fear-mongering? Well, basically ang ibig sabihin lang nito strategy ito na ginagawa ng ilang grupo upang ang publiko mag-panic dahil sa mga balitang inilalabas sa kanila. Actually, merong positive at negative effect yan. Una ay positive dahil nakakapag-prepare o nakakapaghanda ang mga tao sa mga posibleng hindi magandang mangyayari sa kanilang bansa. Pero ang negative effect naman yan ay anxiety at stress para sa mga mamamayan ng isang bansa. At ang malupit dyan kung madiscover ng mga tao na isang fear-mongering lang pala ang ginagawa sa kanila ng kanilang gobyerno, ay malamang sa malamang na mawala na ang tiwala ng mga tao sa kanilang gobyerno. Which is kung pagbabasihan ko naman itong mga mismong komento ng mga tao sa internet ngayon, most especially ng mga foreign individuals na mayroong mga kaibigan na nasa Sweden, ay dito ay malalaman natin na marami rin palang mga tao sa Sweden ang hindi okay sa kanilang gobyerno, most especially sa mga decision ng kanilang military doon. Pero ang tanong ulit, papaano nga kung magkatotoo naman yung sinabi ng mga opisyales ng Sweden patungkol sa posibleng pagsugod ng Russia sa kanila? Actually, good question yan at ganito kasi yan. Well, alam nyo naman siguro na ang isa kasi sa mga ikinakainit ng ulo ni Putin walang iba kundi itong pag-aaya ng ilang NATO countries na isali itong Sweden sa kanilang NATO group. At paniguradong alam nyo naman siguro na ang NATO one for all for one, na kapag ang isang miyembro ng NATO sinugod ng isang bansang kaaway nito, ay malamang sa malamang natutulong rin ang ilang miyembro ng NATO para ipagtanggol ang miyembro nilang nangangailangan ng tulong. At bukod dyan ay kung mag-e-expand rin kasi ang grupo ng NATO, ay totoong isang malaking problema yan para sa Russia. Pero sa tingin nyo ba kapag sumugod ang Russia sa Sweden, ay magagawa ba na solely ipagtanggol ng Sweden ang kanilang bansa without o kahit walang tulong ng NATO? Well, ang malaking sagot naman dyan isang malaking oo. Paano ko lang sabi? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang Sweden ay mayroong sariling Defense Research Agency. At ang Sweden kasi gumagawa ng mga sariling military equipment at nagre-research o nagkakandak ng maraming test upang makagawa ng mga military equipment na makakasabay sa lakas ng ilang bansa. At sabihin man natin for almost 200 years na hindi sumasali sa gulo itong Sweden, at dahil nga isa sila sa mga nagpupush ng kapayapaan sa mundo. Pero hindi ibig sabihin yan wala nang ginagawang mga hidden
things itong Sweden upang maprotektahan nila ang kanilang bansa doon. Well, malay nga natin na baka nga ang isa sa mga hidden research na ginagawa ng Sweden baka patungkol na yan sa mga armas na mayroong nuclear technology. Pero ang balita ko naman noon isa sila sa mga ayaw na mga ganyang uri ng armas. Pero dahil nga sa posibleng gawin ng Russia sa kanila, ang balita ko naman ngayon ay isa ang patungkol sa mga armas mayroong nuclear technology ang pwedeng ikonsidera ng military ng Sweden para panapat sa mga armas meron itong si Putin sa Russia. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon posible ba talaga na mangyari na itong Russia magdesisyon na ring sumugod sa Sweden considering na nauubusan na sila ng mga military equipment? O ang last resort ba ng bansang Russia ay walang iba kundi ang paggamit ng mga armas na mayroong nuclear technology? Well, ano sa tingin niyo mga kapopong? Anyway, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinions, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking mabasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!